Honda Beat V3 Premium version, matte black. Check natin ang odometer. 809 kilometers, halos wala pang 1,000 kilometers, bagong-bago. Painitin natin at least 2 to 3 minutes. Idle lang muna natin siya. Tapos check nyo yung drain plug. Nandito siya sa left side ng makina. Nandiyan na rin ang oil filter screen. 12mm para sa drain plug at 8mm para sa oil filter screen. Gamit lang tayo ng 12mm socket wrench para sa drain plug at 8mm na T-wrench para sa oil filter. At syempre, huwag kalimutan ng dipstick cap na buksan para tuloy ang airflow. Pero, brushin nyo muna guys. Kasi baka may mga natirang lupa o putik yan. Para hindi pumasok sa loob. Alisin nyo na din pala yung oil filter screen para mamaya malinisan tsaka mapunasan. Itagilid nyo lang ng konti para at least yung mga natirang oil ay masaid. Dahil di naman masyadong madumi to, punasan nyo na lang ng mabuti. Kailangan walang mga alikabok na natira. Huwag niyong gagamitan ng gasolina kasi may mga harmful chemicals yun. Baka malusaw o kaya kung ano man mangyari, di nyo maibalik. Papabili pa kayo ng di oras, mahal to. Ganon din dito. To, lalong-lalo na to, may mga o-ring. Yan. Huwag yung gagamitan ng gasolina. Linisan nyo lang, punasan nyo lang. Safe yan. Kasi walang mga buha-buhangin. O kaya putik-putik. Ganun din sa mga bolts. Yan. Linisan nyo lang. At ingatan nyong mawala yung washer. Mahirap makahanap nito. Yung bolts ng oil filter. Nisan nyo lang din. Punasan nyo na rin to. Ayan. Para walang mga residue. Balik natin. Drain plug. At dapat ganito po ang positioning ng inyong oil filter screen kapag ibabalik nyo. At kung wala naman po tayong torque wrench, tamang higpit lamang po ang gagawin natin sa drain plug
dito na rin sa ating oil filter bolts. Dahil mahihirapan tayo kung masira ang mga bolt nito at mabilog yung thread, no? Ingatan lang po natin. Tayo sa kabilang side. Yan. Punasan nyo muna yung inyong dipstick. Okay. Ganon din yung labi ng inyong lalagyanan ng oil, punasan nyo. Kasi may mga residue ng mga putik-putik pumasok sa loob. Yan. Tapos, paano nyo ba malalaman kung gaano kadaming oil? Iba sinasabi, tignan ng dipstick. Yan. Nakalagay ay 0.65. So, kailangan mag-base pa rin tayo sa manual. So, ito nga pala yung user manual ng Honda Beat V3 na premium version. Base dito, after draining, dapat ang ilalagay mong oil ay 0.65 liters. After draining and cleaning strainer screen, dapat ang ilalagay mong oil ay 0.65 liters. Same lang. At after disassembly or yung tinatawag nilang biniyak mo yung makina or binaba mo yung makina, dapat ang ilalagay mong oil ay 0.8 liters. So, disclaimer lang po, hindi po ako nagmamarunong o nagmamagaling. Binased ko lang po ito sa user manual ng Honda Beat. Same lang naman ang displacement ng previous Honda Beats like version 1, version 2 at itong latest version. Nga lang, para makasigurado tayo, magbe-base tayo sa user manual or magtanong po tayo sa nakakaalam. So, kung halimbawang sakasan nyo kinuha to ng Honda, itanong nyo sa mekaniko ng Honda para sigurado po tayo. Salamat po. At ito nga pala yung gamit nating oil, Shell Advance. At binawasan ko lang siya ng 150 ml para sumakto. Salino natin ng oil. Gamit lang kayo ng imbudo. Maliit lang yung imbudo ko pero safe na yan. Boost lang natin. I-check natin ang dipstick kung below level or above level para at least makapag-adjust tayo, makapagdagdag kung kulang. Sakto lang. Hindi siya lampas. Tapos, kabit nyo lang tong dipstick. Pag na-check nyo na yung level ng oil, sakto naman. Hindi na kailangan dagdagan. Okay na yun, balik nyo na. At syempre, dahil tropa yung may-ari ng motor, libre na natin yung washing. Diba? Para solid ng gawa. Let's go!
salamat nga pala sa panonood ng video. Ngayon, kung meron kang comments, suggestions, lagay nyo lang dyan sa comment section. Tapos, share nyo na din yung experience nyo para at least dagdag kaalaman sa atin at sa iba. Maraming salamat sa inyo.